Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung ako po'y nabigyan ng pagkakataon na makapag-pilgrimage sa Holy Land sa bansang Israel, isa po sa mga pinuntahan naming simbahan ay ang The Church of the Multiplication of Bread. Pinaniniwalaan na sa lugar na ito, dito tinipon ni Jesus ang napakaraming tao upang mapakain gamit ang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Subalit alam po ninyo, kapag pumasok po kayo doon sa simbahan, isang 6th century mosaic ang aagaw ng inyong pansin, partikular na doon sa may tabi ng altar. Bakit? Sapagkat kapag po tinignan niyo po yung mosaic doon sa may tabi ng altar, mapapansin po ninyo na mayroong disenyo ng 2 isda at 4 na tinapay. Kung inyong titingnan, parang may mali. Sapagkat ayon po sa Ebanghelyo, 5 tinapay yung pinadami ni Jesus. 2 pirasong isda ang pinagmilagrohan ng Panginoon upang mapakain ang napakaraming tao. Pero bakit ito, sa 6th century mosaic na ito, 4 na pirasong tinapay lamang ang naroon sa disenyo? Sabi po nung aming tour guide, sabi niya, hindi ho mali yan. Tama po. Sapagkat ayon do po sa perspective noong gumawa ng mosaic, oo, kulang ng isa yung 4. Ibig lamang daw pong sabihin na yung 5 tinapay, hawak nung tumitingin doon sa mosaic. And I guess, my dear friends, pondering on this particular design in the Church of the Multiplication of the Bread, it gives us the good news for all of us today. Ano po iyon? Walang naghihirap sa isang taong nagbibigay. That is the good news. Walang naghirap sa isang taong nagkakaloob. Pero, kung merong good news, meron ding bad news. May mga tao pong nananatiling mahirap, hindi dahil hindi marunong magbigay. Nananatiling mahirap sapagkat tanging sarili lamang ang siyang inaatupag. Ito po ang aral ng ating Ebanghelyo. Sigurado ako, maraming beses na pong napakinggan ng iba't ibang mga reflection patungkol sa milagrong naganap sa pagitan ni Jesus at ng maraming tao. Pero ngayong gabi, i-focus po natin yung ating atensyon kay Jesus, na kung saan si mismong ang Diyos, si Jesus, ang siyang nag-anyaya sa kanyang mga alagad, kayo ang magbigay. Kayo ang siyang magkaloob. Normally po, kapag po naiisip po nating magbigay, iniisip natin, it is my own decision. It is what I wanted. It is what I decided. It is my own plan of action. Pero ngayon, binubuksan yung ating isip na sa akto ng pagbibigay, the act of giving itself is an initiative coming from God. Because God wants us to be an instrument of His goodness. That is why when we give, it is in fact Jesus who asks us to give. It is indeed Jesus who asks us to share. At kapag po tumugon tayo doon sa paanyaya ni Jesus, na parang sinasabi niyang magbigay ka, magkaloob ka, isa lamang po yung ibig sabihin. Nagiging bahagi tayo ng isa na namang milagro na mangyayari sa pagitan natin at ng kapwang nangangailangan. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang siyang paalala sa atin ngayong gabing ito. May mga pagkakataon po na ayaw nating magbigay, hindi naman po dahil sadyang madamot tayo. Hindi dahil nakasara yung ating mga kamay. Ayaw nating magbigay, bakit? Dahil tayo'y takot
na mawalan. Ayaw nating magbigay sapagkat ang lagi nating iniisip, kung ako nga nangangailangan din, magbibigay pa ba ako? Kung ako nga nagugutom din, magbibigay pa ba ako? Pero alam po ninyo, ngayong gabing ito, isang bagay po yung ibig na patunayan sa atin ni Jesus. When God asks us to give up something, it just means that He is ready to give us something. If God asks us to give something, it is just another miracle is about to happen. Kaya nga po siguro, alam ninyo, minsan nag-iisip ako, bakit kaya sa panahong maraming nagugutom, sa panahong kailangan natin ng maraming tulong, bakit kaya hindi makagawa ng himala si Jesus? Alam na natin ang sagot. Sapagkat ayaw nating magkaloob. Alam ninyo, 1 taon at 8 buwan na po ako dito sa ating parokya. At tama ang sabi ng ating dating kura parokong Father Jack. Dito ko po naranasan na kahit mahirap, handang magbigay. Hindi para kay Father, para sa simbahan. Minsan kung sino pa po yung mahirap, siya po yung mas generous. Minsan kung sino pa yung mas nangangailangan, siya pa yung mas mapagbigay. Kaya nga po ngayong gabing ito, simple lamang po yung paalala, ibig ba natin ng himala? Hayaan nating gawing tayong instrumento ng Diyos, hindi lamang upang magkaloob, kundi hayaan nating gamitin tayo ng Diyos nang sa gayon, isang himala ang mangyayari, isang milagro ang magaganap. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, we learn from the generosity of Jesus. Tatandaan po ninyo, ang madamot, yung ayaw magbigay, hindi po yan tumatanda. Bakit? Sapagkat kahit bata pa lang, pinatay niya sa kanyang puso ang kakayahang magbigay. Kaya yung mga madadamot, hindi yan tumatanda. Dahil bata pa lang, pinatay niya na sa kanyang puso ang kanyang kahandaang magkaloob at magbahagi. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, siguro yun po yung biyayang hingin natin. Kung ibig natin ng himala, kapag sinabi sa atin ni Jesus, magbigay ka, huwag tayong magdalawang isip, sapagkat alam natin, yung kakaunting ibinigay natin, siksik-liglig ang bumabalik sa atin. Amen.